Zarina's POV. Ang sikat ng araw sa Rancho Domingo ay tila nanunukso. Napakaganda ng paligid, lunti ang mga damo at sagana sa ginto ang bawat sulok ng mansyon. Pero para sa kanya, ang mansyong kinalakihan ay unti-unting naging isang kulungan na gawa sa mamahaling bakal. Zarina anak, isuot mo na tong gown na binili ko sa Paris. Masayang wika ng kanyang ina habang iwinawagayway ang isang kulay cream gown sa bigat ay mukhang kayang pabasdang ng langgam sa isang bagsak lang. Paris? Mommy, sa itsura niyan mukhang galing yan sa panahon ni Rizal. At ipapakasal niyo ako sa matandang yon? Mom, narinig ko yung ubo nun sa telepono eh. Para may kasama ng lupa? Asik niya habang pilit sinisiksik ang kanyang mga gamit sa isang backpack na Louis Vuitton. Huwag kang maarte, Zarina. Si Don Manuel ang pinakamayamang hasyendero sa kabilang bayan. Secured ang future mo. Dugtong naman ang kanyang ama na kapapasok lang sa silid. Future? Sa isip ni Zarina, ang future niya kasama ng matandang yon ay hindi honeymoon, kundi funeral service. Hindi niya hahayaan ang kanyang present ay maging katabi ng isang lalaki na baka pustiso na lang ang matibay sa katawan. Nang makalabas ang kanyang mga magulang, mabilis siyang kumilos. Sinuot niya ang kanyang pinakamahal na sneakers, kinuha ang backpack at tumingin sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag. Dito nasusubok ang ganda ko eh, bulong niya sa sarili. Dahil sa kanyang pagmamadali at pagiging likas na lampa, imbes dahan-dahang bumaba gamit ang tinaling kumot, aksidente siyang nadulas. Ay, kabayo! Malakas niyang tininang sumabit ang laylay ng kanyang suot na silk robe sa pasamano. Sa halip na swabe ang bagsak sa damuhan, bumulusok siya diretso sa lupa. Mabuti na lang at di na gaanong mataas ang kanyang pinatakan. Hingal na hingal siya habang hila-hila ang kanyang mamahaling backpack sa kalsada. Kung makikita siya ng kanyang ama sa kalsada, tiyak mawawalan to ng malay sa high blood. Siya si Zarina Domingo, ang nag-iisang tagapagmana ng Rancho Domingo. Ang babae na lumaking ultimo pagpindot ng remote ng TV ay kailangan na iutos pa sa katulong. Pero ngayon narito siya, nagtatago sa ilalim ng isang mainit na sikat ng araw. Ayaw niyang ipakasal sa isang lalaki ang description lamang ng kanyang mommy ay mabait at mayaman. Sa isip-isip niya kapag gano'n ang description, ibig sabihin matanda na at mukhang paa ang lalaki. Bahala na. Kahit maging labandera ako, wag lamang maikasal sa hukluban na yun. Determinadong sabi niya. Maya-maya, huminto siya sa tapat na isang naglalakihang gate. May nakapaskil na papel. Urgent, stay in housemaid needed. Must be hardworking. Hardworking? That's me. Pagsisinungaling niya sa kanyang sarili. Pinindot niya ang doorbell. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate at isang matandang babae ang sumilip. Mag-a-apply ka ba, Iha? Bakit parang pang-artista ang bihis mo? Opo. Opo manang. Gusto ko pong mag-apply na yaya o kahit ano. Mabilis niyang sagot at pilit na itinatago ang kanyang mamahaling relo. Tumango lang ang matanda at pinatuloy siya sa loob. Namangha si Zarina sa ganda ng mansyon, moderno, minimalist at amoy mamahalin. Pero nabura ang paghanga niya nang marinig ang isang malakas na boses mula sa hagdan. Manang Fe, nasan ang kape ko? Bakit malamig na naman to? Bumaba ang isang lalaking naka-unbutton ng puting polo, magulong buhok pero ang mukha, parang nakakita siya ng anghel na galit sa mundo. Matangos ang ilong, mapupula ang labi at ang mga mata kasing talim ng labaha. Sir Carlo, pasensya na po. May nag-apply po kasing bagong katulong eh. Paliwanag ni Manang Fe. Tumingin si Carlos sa kanya mula ulo hanggang paa. Siya? Mukhang di yan marunong humawak ng walis eh. Look at her nails. Are you a model or a maid? Tumaas ang kilay niya. Aba, bastos to ah. Excuse me sir, I am very efficient. Subukan niyo muna ako bago kayo mag-judge. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa labi ni Carlo. Fine. 500 words per day ang kailangan kong report sa pantry stocks. Bawal ang mulala sa bahay na to. Manang, dalhin mo siya sa likod. Pahugasin mo ng lahat ng platong ginamit sa party kagabi. Halos malaglag ang panga niya. Platong ginamit sa party? Ako? Ako ang senyorita ng Rancho Domingo. Welcome to your nightmare, miss. Zarina po, nauutal niyang sagot. Okay, simulan mo na. At ayoko ng amoy pawi sa loob ng bahay. Huling hirit ni Carlo bago to tumalikod at tumakit muli. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang maleta. Humanda ka, Carlo de la Cruz. Kala mo kung sinong gwapo eh. Nuknukan ka naman ng sungit.
Nanlulumo si Zarina habang nakatitig sa bundok ng mga hugasin sa lababo ng dambuhalang kusina ni Carlo. Hindi ito basta-bastang plato. Ang mga ito ay mamahaling bone, china at crystal glasses na ginamit sa nagdaang dinner party. Sa Rancho Domingo, ang tanging ginagawa niya lang sa kusina, magbukas ang refrigerator para kumuha ng imported chocolate. Ngayon, kailangan niyang isawsaw ang kanyang makinis na kamay sa tubig na may sabon. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan, Zarina? Kala ko ba efficient ka? Halos mapatalon siya sa gulat nang marinig ang malamig at barito ng boses ni Carlo mula sa likuran niya. Nakasandal ito sa hamba ng pinto, nakahalukip-kip at ang talas ng tingin, tila sinusuri bawat himla ng kanyang pagkatao. Ginagawa na po, sir. Pinag-aaralan ko lang po ang texture ng sabon. Pagdadahilan niya habang mabilis na binubuksan ang gripo. Texture ng sabon? Don't be ridiculous. Make sure everything is squeaky clean. Isang dumi o mancha lang, ibabawas ko sa sahod mo ang halaga ng isang set niyan. And for your information, that set cost more than your monthly salary. Banta ni Carlo bago to tuluyang lumabas para magtungo sa kanyang home office. Grabe, napaka-arogante. Bulong niya, sabay simangot. Akala mo kung sinong gwapo? Amoy baby naman ang pabango. Sayang ang face card ang ugali pang dede. Nagsimula na siyang magkuskus. Ngunit dahil hindi sanay madulas ang kanyang mga kamay, isang mamahaling wine glass ang nadulas at nabasag sa sahig. Kagad nanlaki ang mga mata niya. Sinubukan niya sanang pulutin ang mga bubog nang biglang bumukas ang pinto. What was that? Bulyaw ni Carlo. Agad itong lumapit at tinilang kamay niya papalayo sa mga bubog. Are you trying to end your life or just my bank account? Sabi ko na nga ba, pabigat ka lamang dito. Sorry po, hindi ko naman po sinasadya. Depensa niya. Ramdam ang panginginig ng kanyang boses. Hindi siya sanay na sinisigawan. Do you think sorry can fix that glass? Umalis ka dyan, ako na ang gagawa. Galit na sabi ni Carlo. Kumuha ito ng walis at maingat na nilinis ang paligid. Habang nakayoko si Carlo, hindi niya mapigilan na mapatitig sa kanyang amo. Sa kabila ng init ng ulo nito, kitang-kitang perpektong hubog ng panga nito. Ang bango na tila humahalimuyak sa buong kusina. Ngunit, biglang nag-angat ng tingin si Carlo at nahuli siyang nakatitig. Anong tinitingin-tingin mo? Gusto mo bang palayasin kita ngayon din? Hindi po, sir. Please. Kailangan ko ng trabahong to kahit ano po. Gagawin ko, huwag niyo lamang po ako ibabalik sa amin. Pagsusumamo niya. Ang takot na maikasal sa matandang hukluban ay mas matindi kaysa sa takot niya sa masungit na si Carlo. Sandaling natigilan si Carlo. Nakita niya ang kislap ng luha sa mga mata ni Zarina. Isang emosyon na tila banyaga sa kanya ang dumaan sa kanyang puso. Ngunit agad din tong naglaho. Fine. Pero dahil hindi ka marunong maghugas, ikaw mag-aasikaso sa akin, personal. You will be my personal assistant/yaya. Gigisingin mo ko ng alas 5 ng umaga, iyahanda mong damit ko, at sisiguraduhin mong lahat ng utos ko, masusunod ko, bago mo pa man sabihin, maliwanag? Iyaya niyo po? Pero matanda na kayo, sir. Anong sabi mo? Opo, gagawin ko po, Sir Yummy. Ay, Sir Carlo? Mabilis na bawi niya. Good! Start now. Ipagtimpla mo ko ng kape, black, no sugar, at siguraduhin mong hindi mo mababasag ang tasa kung hindi, malalagot ka sa akin. Umalis si Carlo na may tipid ng ngisi na hindi na nakita ni Zarina. Habang siya namay napahawak sa kanyang tapat ng puso, kaya ko ba itong masungit na to? Lord, tulungan niyo po ako. Kaya baka imbes na babagsilbihan ko siya mapaslang ko pa siya sa inis. Alas 10 na ng gabi pero parang gising na gising pa rin ang diwa ni Zarina. Nakaupo siya sa gilid ng maliit na kama sa kwartong binigay sa kanya ni Manang Fe. Kumpara sa kanyang walk-in closet sa Rancho Domingo, ang kwartong ito ay parang kahon lamang ng sapatos. Pero wala siyang reklamo. Mas gusto niya nang matulog dito kaysa sa piling ng hukluban na amoy lupa na ipinipilit ng kanyang ama. Zarina! Isang malakas na sigaw mula sa kabilang dulo ng hallway ang bumasag sa katahimikan. Halos mahulog siya sa kama. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses na parang laging may kaaway. Opo sir, darating na? Mabilis niyang sagot habang nagkukumahog na lumabas. Pagpasok niya sa dambuhalang master's bedroom ni Carlo, tumambad ang kanyang amo na nakasuot lamang ng silk pajamas.
Wala itong suot na pang itaas na nagpapakita ng matitigas na abs at malapad na balikat. Muntik na siyang mapasigaw, hindi dahil sa takot, kahit na may nakasilip sa pagitan ng kanyang mga daliri. This is my room. I can wear or not wear whatever I want. Malamig na tugon ni Carlo. Nakaupo ito sa kama, may hawak na makakapal na dokumento. At bakit ka nakatakip? Ngayon ka lamang ba nakakita ng katawan ng lalaki? Hindi naman po, pero hindi po kasi ako sanay. Shut up and come here. Ayusin mo tong mga folders ko. I want them alphabetized and cross-referenced by date. Ngayon din. Kailangan ko yan para sa meeting ko bukas ng 6 ng umaga. Ngayon na po? Gabi na, sir. Ang sabi niyo po, yaya niyo ko, hindi secretary. Biglang tumayo si Carlo at lumapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, umaatras siya hanggang sa sumandal na siya sa pader. Amoy na amoy niya ang halo-halong amoy ng mamahaling sabon at mint mula sa hininga ni Carlo. Ramdam niyang init na nagmumula sa katawan nito. Listen, Zarina, bulong ni Carlo. Dito sa bahay na to ang yaya, ginagawa ang lahat ng iniuutos ko. Kung ayaw mo ang pinto'y nasa likuran mo lang, you can leave and go back to wherever you came from. Choice mo. Napalunok si Zarina. Masungit na amo. Fine, gagawin ko na po. Asik niya sabay hablot ng mga folders. Good, at isa pa, hirit ni Carlo habang pabalik sa kama. Gawin mo ako ng chamomile tea. Masakit ang ulo ko sa dami ng trabaho. Don't make it too hot. Ayokong mapaso. Tamango na lamang siya bago lumabas ng kwarto. Magdamig siyang nagtrabaho habang si Carlo ay mahimbing na natutulog. At mukhang anghel kapag nakapikit. Siya naman ay halos tumabas na ang mga mata sa pag-aayos ng papeles at pag-abot ng kung ano-ano. Nang sumapit ang 12:00, hindi niya na nakayanan. Natulog siya sa sahig habang ang mukha ay nakasandal sa gilid ng kama ni Carlo. Hawak-hawak pa rin ang isang folder. Nagising si Carlo ng madaling araw at nakita ang kanyang yaya na mahimbing na natutulog. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, napansin niya ang kinis ng balat ni Zarina, ang mahahabang pilikmata nito. Mukha talaga itong senyorita na hindi dapat naghihirap. Sino ka ba talaga? Zarina Domingo? Mahinang tanong ni Carlo sa sarili. Hinawakan niya ang isang hibla ng buhok ng babae na humaharang sa mukha nito. Ngunit, bigla na lamang nagmulat ng mata si Zarina. Huli ka, ano pong ginagawa ninyo, sir? Sigaw niya habang mabilis at tumatayo. I was just checking if you're still breathing. Baka pumanaw ka rito, madami pa ako sa kaso. At nasa ng kape ko, it's already 5 a.m. Kape agad? Kadarating lang ng umaga, sir. Move it, Zarina, or you're fired. Di pa man nakakabawi sa puyat si Zarina, tila gumuho ng mundo niya nang marinig ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na pumarada sa harap ng mansyon. Kasalukuyan siyang naglalampaso ng sahig, isang gawain na pakiramdam niya ay parang parusa sa kanyang mga kasalanan. Biglang pumasok si Carlo na halatang nagmamadali at mas lalo pang kumulubot ang noo. Zarina, itago mo na yung lampaso. My parents are here. Bulyaw nito habang mabilis na inaayos ang kanyang korbata. Ha? Ano naman kung nandito sila? Maglilinis lang naman ako Inosenteng sagot niya. Hinawakan ni Carlo ang kanyang balikat at muli inilapit ang mukha nito sa kanya. Listen to me. My parents, especially my mother, have eyes like hawk. Kapag nalaman nilang kumuha ako ng katulong na singganda mo at mukhang di alam ang pinagkaiba ng bleach at fabric softener, paghihinalaan nila na may iba tayong relasyon. At kapag nangyari yon, kukulitin nila akong pakasalan ka. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Marriage? Gosh, no! Takas na nga ako sa kasal, sasabak na naman ako sa isa pa. Then act like a real maid. Huwag kang magsasalita unless tinatanong kita at itago mo yung pagiging senyorita mo. Tumango na lamang siya rito. Maya-maya pa bumukas ang pinto at pumasok ang isang napaka-eleganteng babae at isang lalaki na may otoridad ang dating. Sina Doña Elvira at Don Ricardo de la Cruz. Agad nag-iba ang aura sa loob ng mansyon. Carlo, anak! Bati ng isang ginang sabay hagkan sa pisngi ng anak. Ngunit agad din na lumingon ang matanda sa kanya na nooy nakayoko at pilit tinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang buhok. And who is this girl? Bakit ngayon ko lang siya nakita rito? She's the new yaya, ma'am. Meet Zarina.
Matipid na sagot ni Carlo habang ang mga kamay ay palihim na sumisenya sa kanya na kumilos. Bless po, ma'am. Madam? Mabilis na sabi niya sabay yukod ng malalim. Muntik na siyang matumba dahil sa sobrang kaba. Pinagmasdan siya ni Doña Elvira mula ulo hanggang paa. Zarina, parang pamilyar ang pangalan mo. At ang balat mo masyadong makinis para sa isang naninilbihan. Saan ka galing na probinsya, iha? Sa malayo po, sa dulo po ng mapa, ma'am. Doon po sa lugar na walang kuryente kaya po siguro ganito ang skin ko. Fresh na fresh. Palusot niya habang pinandidilatan siya ng mata ni Carlo. I see. Anyway, we are here to discuss the merger with the Domingos. Alam mo naman na mahalaga ang alyansang ito. Your grandfather is very adamant about you meeting their daughter, Zarina Domingo. Halos mabitawan niya ang hawak na trade shoes nang marinig ang sariling pangalan. Mom, I told you, I'm not interested in that arranged marriage. Hindi ko pa nga nakikita ang babaeng yun eh. Baka mamaya, spoiled brat ng yun na walang alam sa buhay. Asik ni Carlo? Excuse me? Hindi na nakabigil na hirit niya. Lahat ay napatingin sa kanya. May sinasabi ka ba, Zarina? Mariing tanong ni Doña Elvira. Ang sabi ko po, excuse me po, kukuha lang ako ng cookies. Opo, yun po. Mabilis na siyang tumalikod patungong kusina habang ang puso niya ay parang tambol sa bilis ng tambok. Pagdating sa kusina, napasandal siya sa lababo. So, si Carlo palang dapat kong pakakasalan. Ang masungit na ito. Ang lalaking laging sumisigaw sa akin. Ngunit bago pa siya makahinga ng maayos, ay sumunod si Carlo sa kusina at marahas siyang hinarap. Anong excuse me ang pinagsasasabi mo doon? Gusto mo ba talaga na mabuko tayo? Anito? Kasi naman sir, kung makapagsalita ng tungkol sa Zarina na yon, akala mo naman kung sinong perpekto, baka mas maganda pa ngayon sa inaakala mo eh. Wala akong pakialam kung gaano siya kaganda. Ayoko sa babaeng pinipilit sa akin. Sigaw ni Carlo pero unti-unting lumamyos ang tingin nito habang nakatitig sa namumulang mukha niya. Naging tahimik ang paligid. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho. Ramdam niya ang bango ni Carlo at ang tensyon na namumuo sa pagitan nila. Bakit? Bakit ba ganyan ka makatingin? Bulong niya rito. Dahil kahit gaano ka kamulala sa gawaing bahay, mas gusto kitang kasama kaysa sa senyoritang hindi ko pa nakikilala? Seryosong sabi nito. Hahag ka na sana siya ni Carlo nang bigla pumasok si Doña Elvira. Carlo, I forgot to tell you. Agad tumalon palayo ang dalawa pero huli na dahil nakita na ng ina ni Carlo ang kakaibang kislap sa mga mata ng dalawa. Sa kabilang banda, hindi pa man humuhupa ang kaba ni Zarina. Sa muntik na pagkakahuli sa kanila ni Doña Elvira, isang panibagong bagyo ang dumating sa pintuan ng mansyon. Isang kulay pulang sports car ang pabarada sa tapat at lumabas mula rito ang isang lalaki na naka-designer suit. May bitbit na dambuhalang kumpol ng mga imported na bulaklak. Ito ay si Marco Valderrama, ang kababata niya at ang lalaking baliw na baliw sa kanya. Zarina, I knew I'd find you here. Sigaw ni Marco habang naglalakad papasok na tila ba pag-aani nito ang lugar. Kita niya na napatayo si Carlo mula sa pagkakaupo nito sa sofa. And who are you? At paano ka nakapasok sa property ko? I am Marco, Zarina's soon-to-be everything. Mayabang na pakilala pa ng lalaki. Tumingin ito sa kanya na noon ay pilit na nagtatago sa likod na isang dambuhalang base. Zarina, honey, stop this nonsense. Uwi na tayo sa rancho. Pinapatawad ka na ng daddy mo basta't sumama ka na sa akin? Hindi ako sasama sa iyo, Marco. At paano mo na lamang nandito ako? Asik niya at di na napigilang lumabas sa pinagtataguan. Bago pa makasagot si Marco, humarang na si Carlo sa pagitan ng dalawa. Mas matangkad si Carlo at mas dominante ang presensya. Sinasabi ko na nga ba, you are not just some ordinary maid. Sinong Zarina ang tinutukoy mo at ano ang kinalaman mo sa kanya? Tanong ni Carlo bagaman ang totoo, kumukulo na ang dugo niya sa selos dahil sa honey na narinig. She is a Domingo, the heiress, and you? You are just her boss. Well, not anymore. Binabayaran ko ang contract niya. Magkano ba? Kinuha ni Marco ang kanyang checkbook. Isang nakakangilong tawa ang pinakawala ni Carlo.
Hinawakan niyang braso ni Zarina at marahas tong hinila papalapit sa kanyang katawan. You cannot buy her because she's mine. She is my yaya. She is my assistant. And she's not going anywhere hanggat hindi ko sinasabi. Sir Carlo, bulong niya at ramdam ang higpit ng hawak ng binata na tila ba natatakot itong mawala ako. Umalis ka na, bago ko pa itawag ang security at ikapakaladkad ka palabas. Banta ni Carlo sa lalaki. At ang mga bulaklak na yan, itapon mo sa basurahan. Zarina is allergic to trash. Wala nang nagawa pa ang lalaki at padabog ng umalis. Ngunit bago to tuluyang lumabas ay nag-iwan to ng banta. Hindi pa tayo tapos, Zarina. Malalaman ng mga magulang mo ang tungkol sa inyo ng lalaking ito. Nang mawala ang sasakyan ni Marco, binalot ng nakakabinging katahimikan ng sala. Dahan-dahang binitawan ni Carlo ang braso niya, ngunit hindi nito inaalis ang titig sa kanya. So, Zarina Domingo pala ha? Ang babaeng dapat kong pakasalan. Ang babaeng tinakasan ako dahil akala niya ihukluban ako? Carlo, let me explain. Explain what? Na pinaglalaroan mo ko? Na nagpapanggap kang katulong para pagtawanan ako sa likuran ko? Bulyaw ni Carlo. Sa sobrang galit ay nasuntok nito ang pader sa gilid. Alam mo ba kung gaano ko nag-aalala na baka nahihirapan ka rito? Na baka nasasaktan ka sa mga utos ko? Pero tadhana nga naman, ang babaeng ayokong pakasalan ay ang babaeng. Ang babaeng unti-unti ko na palang minamahal. Natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Minamahal? Now get out of my sight, Zarina. O baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at totohanin ko ng kasal na ayaw nating dalawa. Anito bago mabilis na umakyat sa itaas. Naiwan siya, naluhaan at naguguluhan. Hindi makatulog si Zarina. Paulit-ulit na umaalingaw ang kanyang pandinig sa huling sinabi ni Carlo bago to nagkulong sa silid. Minamahal, ang salitang yon ay tila isang kuryente na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ngunit kasabay nito ang bigat ng kanyang kalooban dahil sa galit na nakita niya sa mata ng lalaki. Hindi ko siya pinagtawanan. Takot lang ako. Bulyo niya sa dilim habang yakap ang kanyang unan. 3:00 ng madaling araw nang magpa siya siyang bumangon. Kung ito na ang huling araw niya sa mansyon, bago siya kaladkarin ni Marco pabalik sa Rancho Domingo, gusto niyang bumawi. Pumunta siya sa kusina at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagmura habang humahawak ng kasirola. Gumawa siya ng paboritong arroz caldo ni Carlo, ang pagkaing madalas itong hanapin kapag pagod ito sa trabaho. Nang magluto ay maingat siyang umakyat sa master's bedroom. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya pumasok siya at nakita si Carlo na nakasandal sa headboard ng kama. Tulog na tulog habang may hawak pang litrato. Nang silipin niya halos mapasinghap siya. Litrato niya yon, isang stolen shot habang nagdidilig siya ng halaman nung nakaraang linggo. Masungit ka talaga pero may puso ka rin pala. Mahinang sabi niya habang inilalapag ang tray sa bedside table. Ngunit sa kanyang pag-alis, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang baso ng tubig. Agad na nagmulat ng mata si Carlo. Sa isang iglap, hinablot niya ang braso ni Zarina at mabilis itong nailagay sa ilalim niya sa kama. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lamang ang layo. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko nang lumayas ka na sa paningin ko, hindi ba? Asik nito. I brought you food. Gusto ko lang mag-sorry, Carlo. Hindi ko ginustong magsinungaling. Takot lang ako sa arranged marriage na yan dahil ang akala ko ay ang matandang hukluban ng papangasawa ko. Hindi ko alam na ikaw pala yon. Paliwanag niya habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak. And now that you know it's me, ano? Masaya ka na ba dahil napaikot mo ko? Mas sinigpitan ni Carlo ang hawak sa kanyang mga kamay. Alam mo ba kung gaano kasakit isipin na ang babaeng gusto kong protektahan ay ang babaeng naging dahilan kung bakit ayoko nang magtiwala sa kahit na kanino? Hindi kita napaikot, Carlo. Mahal din kita. Kaya nga ako nagtiis dito kahit di ako marunong maglaba eh. Kahit lagi mo ako binubulyawan. Kita niyang natigilan ang binata. Dahan-dahan itong binitiwan ng kanyang kamay at sa halip, hinaplos ang pisngi niya. Ulitin mo. Ulitin mong sinabi mo. Anito? Mahal kita, Carlo de la Cruz. At kung ikaw lang din naman ang magiging asawa ko, hindi ko na kailangan tumakas pa. Matapang na sagot niya.
Di na nakapaghintay si Carlo. Sa isang iglap, sinakop niya ang mga labi ni Sarina sa isang hagkan na puno ng pananabik, sakit at pag-asa. Isang hagkan na tila ba nagsasabi na hindi niya na ito kahayaan na makawala pa. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, biglang tumunog ang telepono ni Carlo. Isang unregistered number. Sinagot to ni Carlo habang ang kabilang kamay ay nakayaka pa rin sa kanya. Hello, Carlo de la Cruz? Kung gusto mo pa na makitang buo ang asyenda ng pamilya mo at ang reputasyon ng mga Domingo, bitawan mo na si Zarina ngayon din. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong bukas na bukas sira ng lahat. Boses ni Marco ang nasa kabilang linya. Naramdaman niya na natigilan ang binata. Ang kaninang mainit na atmosfera ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Nanatiling tahimik si Carlo matapos ibaba ang telepono. Ang kaninang init ng kanilang paglalapitan ay napalitan ng isang mabigat na presensya na tila dambuhalang pader na mamagitan sa kanila ni Zarina. Carlo, anong sabi ni Marco? Hinawakan niya ang braso ng lalaki, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon dahan-dahan itong kinabig ang kamay niya. He has everything, Zarina. Ang mga shares ng Rancho Domingo, ang mga utang ng daddy mo sa bangko na palihim niyang binili. He is planning a hostile takeover? Seryosong sabi nito habang nakatitig sa kawalan. At hindi lang yon, kapag hindi ka bumalik sa kanya, sisirain niya ang pangalan ng pamilya ninyo. Ilalabas niya ang balita ng nag-iisang anak ng mga Domingo ay nagtatago bilang isang katulong para lang makipag-live-in sa isang lalaki. Pero wala tayong ginagawang masama. Mahal natin ang isa't isa. Sigaw niya habang ang mga luhay muling dumaloy. Humarap si Carlo sa kanya. I am a businessman, Zarina. I know how the world works. Ang reputasyon ay parang kristal. Kapag nabasag, hindi na may babalik sa dati. Ayokong maging dahilan ng pagbagsak ng mga magulang mo at ayokong maging mantsa sa pangalan mo. So ano, ibibigay mo na lang ko sa kanya pagkatapos ng lahat? Hindi sumagot si Carlo. Sa halip, tumayo ito at kinuha ang kanyang coat. Magbihis ka na. I will drive you back to Rancho Domingo. No, Carlo, please, wag mo akong itaboy. Niyakap niya si Carlo mula sa likuran. Kaya kong mawala ang yaman, pero hindi ko kaya na mawala ka. Nararamdaman ni Carlo ang panginginig ni Zarina at bawat tikbi nito ay parang punyal sa kanyang puso. Gusto niyang lumingon, yakapin to at sabing walang makakakuha sa kanya, pero alam niya ang kapangyarihan ni Marco. Kapag hindi siya kumilos ng tama, pareho silang masisira. Zarina, makinig ka. Lumingon siya, tinawakan ng magkabilang balikat ng dalaga. Kailangan mong bumalik. Hindi dahil duwag ako, kundi dahil kailangan nating iusin to sa tamang paraan. Trust me. Do you trust me? Tiningnan ni Zarina ang mata ng binata. Sa kabila ng sungit nito, nakita niyang isang pangako nang hindi binibitawan ng salita. Pangako? I will get you back. Kahit ubusin ko pang lahat ng yaman ko, babawiin kita. Maring sabi nito bago siya mabilis na hinagkan sa noo. Ang biyahe pabalik sa asyenda, binalot ng katahimikan. Nung makarating sila sa dambuhalang gate ng Rancho Domingo, naroon si Marco habang may matagumpay ng ngiti sa labi. Naroon din ang kanyang mga magulang na halatang nag-aalala at galit. Zarina! Tawag ng kanyang ina. Bumaba siya ng sasakyan at bago siya pumasok sa gate, lumingon siya sa sasakyan ni Carlo, mabilis na humarurot palayo. Welcome home, my queen. Pangot yan ni Marco habang papalapit sa kanya. See? Sabi ko sa'yo walang lalaking tatayo para sa'yo kapag pera nang nakataya. Iniwan ka rin niya, anito. Maling-mali ka, Marco. Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang kanyang luha. Dahil ang pag-alis ni Carlo ang simula ng katapusan mo. Sa kabilang banda, bumalik si Zarina sa buhay na dati niyang kinasusuklaman. Ngunit sa pagkakataong to, ang Rancho Domingo na dati simbolo ng kanyang kalayaan ay naging isang malamig na bilangguan. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng asyenda at ang bawat kilos ay may binabantay ni Marco na tila ba isa siyang mamahaling tropeyo na ayaw nitong pakawalan. Zarina, iha, kumain ka na. Huwag mo namang parusahan ang sarili mo. Pagsasama mo ng kanyang ina habang nakatitig sa kanya na wala pa rin siyang kibo sa harap ng kapagkainan. Bakit ma? Para lumakas ako at maging maayos na bride sa kasal hindi ko naman gusto? Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Dad, ganun na ba talaga kayo kabaon sa utang para ipamigay niyo ako sa isang tulad ni Marco?
Hindi mo naiintindihan, Zarina. Marco saved us. He is the only reason why we still have this roof over our heads. Paliwanag ni Don Jaime sa mahinang boses. Eksakto namang pumasok si Marco sa dining hall, dala ang malaking ngiti nito. Don't be too hard on them, Zarina. Ginagawa ko lang lahat dapat para sa future natin. Next week na ang civil wedding natin. I've already prepared everything. Padabog siyang tumayo. Hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo, Marco, kahit anong mangyari. Talaga? Kahit nang ibig sabihin noon ay ang pagkabulok sa kulungan ng mahal mong si Carlo? Banta nito na nagpatigil sa mundo niya. Anong ibig mong sabihin? Nilabas ni Marco ang kanyang cellphone at pinakita ang isang news headline. CEO of De La Cruz Holdings under investigation for fraud and embezzlement. Isang tawag ko lang, Zarina, at sisiguraduhin ko hindi ka makakalabas sa rehas ang lalaking yon. He's fighting a losing battle. Pinabagsak ko ng stocks niya. He's bankrupt, honey. He's nothing now. Napahawak siya sa sandalan ng upuan. Carlo, ito ba ang sakripisyong sinasabi mo? Samantala, sa isang madilim na sulok na isang bar sa syudad, nakaupo si Carlo, magulo ang buhok, may hawak na baso ng alak at mukhang talunan. Ngunit sa ilalim ng kanyang magulong anyo, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas. Is everything ready? Bulong niya sa kanyang Bluetooth headset. Yes, sir. We have the logs, Marco's illegal transactions, the fuel companies he used to buy the Domingo shares, and the evidence of his market manipulation. Hinihintay na lang namin ang go signal ninyo? Sagot na isang boses sa kabilang linya. Wait for the wedding day. Aniya at isang madilim ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gusto kong makita ang mukha ni Marco sa harap ng altar kapag kinuha ko sa kanyang lahat. Ang yaman niya, ang dangal at ang babaeng kailanman ay hindi naging sa kanya. Isang linggong nagpanggap si Zarina na sumuko na siya. Hinayaan niya na subukatan siya ng gown. Hinayaan niyang ayusan siya, ngunit bawat gabi dinarasal niya na sana hindi siya biguin ni Carlo. Dumating ang gabi bagong kasal, habang nakatungaw siya sa bintana ng kanyang silid. Isang pamilyar na huni ng ibon ang narinig niya mula sa ibaba. Isang huni na madalas niyang marinig sa garden ni Carlo noong siya pa ang yaya nito. Sumilip siya sa ibaba at nakitang isang anino sa ilalim ng puno ng mangga. Kahit madilim, kilala niya ang tindig na iyon. Carlo? Bulong niya. Ang anino'y tumingala at nagangat ng kamay. Hawak ang isang piraso ng papel na nakatupi bilang isang maliit na eroplano. Inihagis to ni Carlo paitaas at saktong pumasok sa kanyang bintana. Binuksan niya ang papel. 3 salita lang nakasulat doon. Present, future, always. Napaiyak si Zarina sa tuwa. Hindi siya iniwan ni Carlo. Ang masungit na amoy naghahanda na para sa kanyang huling pagsalakay. Ang simoy ng hangin sa Rancho Domingo tila may dalang babala. Puno ng mga puting bulaklak ang hasyenda, isang marangyang paghahanda para sa kasalan ng gaganapin sa mismong hardin. Ngunit para kay Zarina, ang bawat petal ng rosas ay tila patak ng dugo. Nakasuot siya ng isang mamahaling lace gown, pero ang mukha sa salamin kasing puti ng papel. Iha, ang ganda mo, bulong ng kanyang ina habang nilalagyan siya ng belo. Sana'y maging masaya ka? Sana nga, ma. Sa loob-loob niya, panay ang bulong niya ng panalangin. Carlo, nasaan ka na? Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa altar, nakatitig sa kanya si Marco na may mapagmalaking ngiti. You look stunning, my love. Finally, you're mine? Bulong nito nang magtabi na sila. Huwag ka masyadong kampante, Marco. Bulong niya pabalik. Maya-maya ay nagsimula ng seremonya. Nang tanungin na ng West kung merong tumututol sa kasal, biglang bumukas ang dambuhalang gate ng Rancho Domingo. Isang itim na SUV ang kamarurot papasok na nagdulot ng gulat at kaguluhan sa mga bisita. Bumaba mula sa sasakyan si Carlo. Hindi na siya ang mukhang talonang lalaki sa bar. Suot niya ang isang charcoal gray suit at malinis ang gupit. Sa likuran niya ay 2 lalaking nakabarong at may bitbit ng mga briefcase. I object to this wedding. Sigaw niya na umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Carlo, anong ginagawa mo rito? Security, ilabas ang lalaking yan. Bulyaw ni Marco habang namumula ang mukha sa galit. Wait a minute, Marco. Pigil niya habang papalapit sa altar. Bago mo ko ipalabas, baka gusto mo munang basahin ang mga dokumentong to. Inabot na isa sa mga kasama niya ang isang folder kay Don Jaime.
Nang mabuksan to ng matanda, ay nanlaki ang mga mata nito. Ano to, Marco? Ikaw ang nagmanipula sa stocks ng kumpanya namin? At ang mga utang na sinasabi mo, lahat ng to peke at gawagwa mo lang gamit ng mga fuel companies? That's a lie. Fake news yan, sigaw ni Marco. Ngunit kitang-kita ang pawis na namumuo sa noon nito. Hindi lang yan, Doy Jaime. Nandito rin ang ebidensya ng embezzlement ni Marco sa kumpanya ninyo. He didn't save you, he robbed you. At kaninang umaga lang ang Securities and Exchange Commission ay nag-freeze na ng lahat ng assets ng lalaking yan. In short, Marco, ikaw ang bankrupt ngayon. Ikaw ang walang-wala. Agad na lumapit ng mga polis na kasama niya. Marco Valderrama, you are under arrest for fraud, market manipulation, and grand larceny. No! Hindi maaari to. Zarina, sa akin ka? Susugurin sana ni Marco si Zarina pero bago pa to makalapit ay isang malakas na suntok ang inawad niya rito. Don't you ever touch her again. Nang mailabas na ng mga pulis si Marco, binalot ng katahimikan ng lugar. Humarap siya kay Zarina. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito at tinagkanto sa harap ng lahat. I told you I'd come back for you, bulong niya rito. Akala ko huli na. Hikbi ni Zarina sa bayakap ng mahigpit sa kanya. Tamingin siya kina Don Jaime at Doña Imelda. I apologize for the chaos but I cannot let my future wife marry a criminal. Don Jaime, I have already bought back all your shares. Ang Rancho Domingo ligtas na. Salamat, Carlo, at patawarin mo kami, Zarina. Tumango lamang siya sa matanda. Muli siyang humarap kay Zarina at lumuhod sa harap nito. Kinuha ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Isang dambuhalang diamante ang kumikinang sa loob nito. Zarina Domingo, you were my most disastrous maid, my most stubborn assistant, and the only woman who ever made me smile. I don't want you to be my past. I want you to be my present and my future. Will you marry me? For real this time? Yes. 1,000,000 beses na yes, Carlo. Sigaw ni Zarina bago siya binuhat ni Carlo at inikot-ikot sa gitna ng palakpakan ng lahat. Matapos ang kaguluhan na naudlot sa kasal ni Marco, dinala niya si Zarina pabalik sa kanyang mansyon sa syudad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito papasok bilang yaya Zarina na may bitbit na mabigat na maleta at takot sa kanyang mga mata. Pumasok to bilang reyna ng tahanan, suot pa rin ang kanyang puting gown na bahagya ng may dumi sa laylayan habang karga-karga siya ni Carlo na parang isang bagong kasal. Carlo, ibabaha mo na ako? Baka mapasok ka na naman sa bigat ko. Tumatawang sabi niya habang nakakapit sa leeg ng lalaki. Maya-maya, binalot sila ng katahimikan. Ang mansyong dati saksi sa kanilang bangayan at pagiging masungit ni Carlo ay tila naging paraiso. Ramdam niya ang matinding titig ni Carlo. Titig na tila nagpapasalamat sa tadhana na naririto silang muli sa ilalim ng iisang bubong. Zarina, mahinang tawag ni Carlo. Hinawakan niya ang bewang ng dalaga at nilapit ito sa kanya. Alam mo ba, nang umalis ka rito, pakiramdam ko, kinuha mo rin ang puso ko sa bahay na ito? Hindi ko kayang tingnan ang kusina dahil naalala ko ang mga nabasag mong plato. Aba, nanunumbat ka ba? Biro niya rito. Tsaka di ko naman kasalanan na masyadong madulas sa mga gamit mo, no? Hindi ako nanunumbat. I'm just saying that this house was never a home until you mess it up with your presence. Dahan-dahang inilapit ni Carlo ang mukha nito sa kanya. Ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga labi, isang malakas na tunog na kumakalam sa sikmura ang bumasag sa romantikong sandali. Napahinto ang lalaki at napatingin sa kanyang tiyan. Sorry, di kasi ako nakakain ng breakfast dahil sa kabe. Tapos, lunch na sana yung kasal pero naging action movie pa. Napahalakak si Carlo. Isang tunay at malutong na tawa na bihira niyang marinig. Okay, my queen. I will make you the best dinner of your life. Magbihis ka na muna. Nang makapagpalit na siya ng komportabling damit, bumaba siya ng kusina. Inaasahan niya na makikitang nagluluto si Carlo pero laking gulat niya na makitang nakasoto ng apron. Ang mismong apron na madalas niyang gamitin noon at kasalukuyang nakikipagbuno sa isang dambuhalang isda. Sir Carlo, kailangan niyo po ba ng tulong ng inyong yaya? Pang-aasar niya habang nakasandal sa counter. Huwag kang lalapit, Zarina. Baka mabasag mo pang kaldero. Sagot nito nang hindi tumitingin. Wow ha, porket ikaw na ang chef? Lumapit siya at niyakap si Carlo mula sa likuran. Carlo, salamat.
Salamat dahil hindi mo ako sinukuan kahit ang hirap kong mahalin. Huminto to sa ginagawa at umarap sa kanya. Hindi kita susukuan. You are my present, my future, and the only disaster I want to spend the rest of my life with. Ngunit may isang maliit na problema. Dahil sa sobrang paglalambingan, nakalimutan ni Carlo ang isdang niluluto. Isang makapal na usok ang biglang lumabas mula sa oven. Carlo, ang isda na sa sunog! Sigaw niya rito. Nang mabuksan nila ang oven, ang isdang dapat ay best dinner, naging kasing itim na ng uling. Nagkatinginan ang dalawa at sabay humalakak ng malakas. Mukhang magpapadeliver lang tayo ng pizza. Anito habang pinapahira ng uling sa kanyang pisngi. Habang hinihintay ang pizza, naupo sila sa garden sa ilalim ng mga bituin. Dito nila naramdaman ang tunay na kalmado matapos ang lahat ng unos. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, may isang envelope na iniiwan si Manang Fe sa lamesa. Binuksan niya ito. Isa itong sulat mula sa kanyang mga magulang, kasama ang isang susi. Ano yan? Tanong ni Carlo. It's the key to the beach house sa Batangas. Sabi ni Dad, doon muna tayo mag-honeymoon bago tayo bumalik sa trabaho. At Carlo, may isa pang nakasulat sa likod. P.S. Huwag niyo nang isama si Marco. Baka mabulunan lamang kayo. Natawa silang dalawa. Ang hinaharap na dati puno ng takot at pagtatago, naging isang bukas na kalsada ng kaligayahan. Ang simoy ng dagat sa Batangas ay tila musika sa pandinig ni Zarina. Matapos lahat ng drama sa asyenda at sa syudad, ang puting buhangin at asul na tubig ang nagsilbing saksi sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Sa pribadong beach house ng mga Domingo, walang bulyaw ni Marco, walang utos si Don Jaime, at higit sa lahat, walang anino ni Marco. Finally, solo na kita, bulong ni Carlo habang yakap siya mula sa likuran habang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa veranda. Lumingon siya, tinaplos ang pisngi ng asawa. Akala ko panaginip lang to, Carlo, na baka bukas pagising ko, katulong mo pa rin ako at sisigawan mo na naman ako dahil malamig ang kape mo? Natawa ito at tinagka ng kanyang noo. Kahit malamig ang kape ko ngayon, hindi na ako magrereklamo, basta't ikaw magsisilbi dito sa akin. Naging napaka-romantiko ng kanilang gabi. Isang candlelight dinner sa dalampasigan na tanging tunog ng alon ang maririnig. Doon, sa ilalim ng buwan, tila ba tumigil ang mundo para sa kanila. Ang masungit na si Carlo naging isang mapagmahal na Ginoo at ang spoiled brat na si Zarina ay naging isang babae na handang ibigay ang lahat para sa lalaking nagligtas sa kanya. Ngunit ang katahimikan ng paraiso ay biglang nabasag ng sumunod na umaga. Habang naglalakad si Zarina sa dalampasigan para mamulot ng mga shells, isang babaeng naka-oversized sunglasses at eleganteng sun hat ang nakatayo sa tapat ng kanilang gate. May bitbit itong maliit na maleta at nakatingin sa bahay na tila pag-aari niya ito. Excuse me, can I help you? Tanong niya rito. Dahan-dahang tinanggal ng babae ang kanyang sunglasses na kinalaki ng mga mata niya. Ang babae may kamukha, may pamilyar na otoridad sa kanyang mga mata. You must be the maid my brother has been obsessed with. Anito sa mapang-aping tono. Brother? Biglang lumabas si Carlo mula sa loob ng bahay. Walang pang itaas ang katawan at may hawak na tuwalya. Zarina, who are you talking to? Natigilan si Carlo. Ang kanyang mukha na kanina'y maaliwalas, biglang naging singtigas ng bato. Vanessa, what are you doing here? Surprise, big brother. Nabalitaan kong tungkol sa epic wedding mo at dahil ako ang paborito mong kapatid, naisip kong bisitahin ka. Nakangising sagot ni Vanessa, ang kapatid ni Carlo na matagal nang naninirahan sa New York at kilala sa pagiging queen of trouble ng pamilya. Vanessa, hindi itong tamang oras. We are on our honeymoon. Asik ni Carlo habang hinihila si Zarina papalapit sa kanya. Oh please, I didn't fly halfway across the world just to be ignored. Pumasok si Vanessa sa loob ng bahay nang di man lang nagpapaalam. Lumingon siya kay Zarina at tinaasan to ng kilay. So ikaw palang dahilan kung bakit muntik nang masira ang merger natin sa mga Domingo? You look ordinary. Sa bagay, minsan talaga ang mga lalaki mas gustong hamak na yaya kaysa sa totoong senyorita. Vanessa, stop it. Zarina is a Domingo. She's the one we were supposed to merge with. Pagtatama ni Carlo. Really? The runaway bride? Humalakak ang babae. Well, that makes it more interesting. Pero Carlo, hindi lang ako napadpad dito para magbakasyon. Dad sent me. May problema sa kumpanya.
Si Marco may mga kasabot pa siya sa loob at isa na doon ang ex-fiancé mo na si Isabella? Naramdaman ni Zarina ang panlalamig ng kamay ni Carlo. Ex-fiancé? Isabella? Walang nabanggit si Carlo tungkol sa ibang babae. Isabella is back? Mahinang tanong nito. Yes, at galit na galit siya, brother. She's claiming that you used her family's money to build your empire bago mo siya iniwan. She's filing a case against you and she's teaming up with Marco's lawyer. Tumingin si Zarina sa asawa na puno ng pagdududa at takot. Carlo, sino si Isabella? Bakit di mo sinabi sa akin? Hahawakan niya na ang asawa pero umatras siya. Bago pa man makasagot si Carlo, isang kulay gintong sports car ang huminto sa tapat ng beach house na tila ba eksena sa isang pelikula. Lumabas mula rito ang isang babaeng nakasuot ng pang Paris Fashion Week na puting dress. May bitbit na Hermes bag at ang takong nito kasing tulis ng dila. Ito ay si Isabella Maranan, ang babaeng akala ni Carlo ay nananatili na sa Europa. Carlo, darling, I heard you married a maid. Bungad ni Isabella habang nagtatanggal ng kanyang dambuhalang sunglasses. Tiningnan siya nito na parang nakakita ng isang insekto. Oh, I see. Cute. Very. Probinsyana chick. Kaagad namang nag-init ang dugo niya. Ang kanyang selos mode ay biglang nag-activate, pero dahil lumaki siya sa asyenda, hindi siya basta-basta magpapatalo. Excuse me, darling. I am not a maid. I am the wife. At kung probinsyana chick man ako, at least hindi ako mukhang walking curtain sa suot ko. What did you say? Singhal ni Isabella. Zarina, Isabella, please, stop this. Awat ni Carlo pero mas lalong uminit ang sitwasyon nang sumingit ang kapatid nitong si Vanessa. Oh, this is better than Netflix. Go, Zarina, sapatusin mo ng tsinelas. Gatong ni Vanessa habang kumakain ng chips sa gilid. Carlo, baling ni Isabella. Remember the time in Paris? You said no one could ever replace me at ngayon, ipapalit mo ko sa babaeng to na baka hindi man lang alam kung paano gumamit ng salad fork. Bigla siyang lumapit, humawak sa braso ni Carlo. Pinapakita ang kanyang dambuhalang engagement ring. Makinig ka, Miss Sophisticated. Baka salad fork lang alam mo pero ako alam ko kung paano magpatibok ng puso ng asawa ko at FYI, ang salad fork ginagamit sa salad, hindi sa pang-aakit ng asawa ng may asawa. You, best! Susugurin sana siya na Isabella pero sa sobrang taas ng heels nito, natapilok to sa buhanginan. Sakto namang daladala ni Manang Fe ang isang pitsel ng malamig na juice. Sir Carlo, ito na po ang... Ay nako! Sa sobrang gulat ni Manang Fe, natapon lahat ng juice sa mukha ni Isabella. My gown! My hair! This is organza! Tili ni Isabella habang basang-basa at puno ng yelong buhok. Ay, sorry po ma'am. Akala ko po kasi isa kayong display na kailangan diligin. Paumanhin ni Manang Fe pero kitang-kita ang nakakalokong ngiti sa labi nito. Get out of here, Isabella. Sabi ni Carlo ng mahimasmasan habang nakaakbay sa kanya. The only woman I ever loved is standing right next to me. At kung gusto mo ng kaso, sige, my lawyers are ready. Pero siguraduhin mong hindi ka matatapilok pagpasok sa korte. Umiiyak at galit na sumakay si Isabella sa kanyang sasakyan habang siya na may tumingin sa asawa. So, no one could ever replace her pala ha? Zarina, binubola ko lang siya noon, please maniwala ka. Pagsusumamo nito. Che, maghugas ka ng pinggan mamaya. Yan ang parusa mo. Yes, ma'am. Kahit buong kusina pang linisan ko. Isang linggo matapos ang great juice shower ni Isabella na nambalik ang katahimikan sa beach house. Pero isang umaga nagising si Carlo na wala sa tabi niyang asawa. Nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa banyo. Isang tunog na parang may isang biktima ng food poisoning. Zarina, are you okay? Nag-aalalang tanong niya habang kinakatok ang pinto. Bumukas ang pinto at lumabas si Zarina na maputla ang mukha, may hawak na bimpo at may luha sa mga mata. Carlo, feeling ko mawawala na ako. Ang sakit ng tiyan ko, tapos nahihilo ko. Kagad nanlaki ang mga mata niya. Agad pumasok sa isip niya ang mga napanood na teleserye. Wait, nahihilo? Nasusuka? Is it? Anong it? May virus ba ako? Tanong ni Zarina na mga yak-niyak na. No, buntis ka ba? Sigaw niya sa sobrang kaba at tuwa. Oh my God, Zarina, magiging daddy na ako. Magkakaroon na tayo ng maliit na disaster? Buntis? Agad-agad? 1 week pa lang tayo dito ah. Pero, posible nga ba?
Agad na tinawag ni Carlo si Manang Fe. Manang, bumili ka ng lahat ng brand ng pregnancy test sa bayan. Bilisan mo at maganda ka ng masustansyang pagkain. No, wait! Bawal ang hilaw, bawal ang matamis, bawal huminga ng malakas sa harap ni Zarina. Sir Carlo, kalma lang po. Para kayong kitikiting nilagyan ng asin. Saway ni Manang Fe, pero mabilis din tong umalis. Habang naghihintay, naging super yaya si Carlo. Ayaw niyang ipatapak ang paa ni Zarina sa sahig. Don't move, honey. Baka maalog ang baby. Eto, minom ka ng mainit na tubig. Carlo, nauuhaw ako sa malamig, hindi sa mainit. At bakit mo ako binabalot ng kumot? Ang init-init dito sa Batangas? Reklamo nito. Safety first. Sabi sa internet, dapat warm ang environment ng mommy. Maya-maya pa'y dumating si Manang Fe, bit-bit ang 10 klase ng PT. Pumasok si Zarina sa banyo habang siya na may panay ang lakad ng pabalik-balik sa labas. Zarina, anong sabi? Isang line o dalawa? Red ba o blue? Sabihin mo sa akin? Lumabas si Zarina, bit-bit ang 5 PT. Lahat negative. Negative, Carlo. Hindi ako buntis. Malungkot na sabi nito. Nawala ang ngiti ni Carlo. Pero bakit ka nasusuka? Bakit ka nahihilo? Eksakto namang pumasok si Vanessa habang may dalang mangkok. Kuya, relax. Kaya siguro nasusuka yung asawa mo kasi kagabi habang tulog ka, nakaubos yan ng 3 kilong hilaw na mangga at isang garapong bagoong na hinaluan ng condensed milk. Nagkatinginan sila ng asawa. Zarina, kinain mo yon? Tanong niya rito. Ang sarap kasi. Kala ko normal na midnight snack lang yon. Condensed milk sa bagoong? Zarina, kahit siya ng kalabaw susuko dun eh. Bulyaw niya pero maya-maya napahawak siya sa kanyang noo at natawa. Akala ko talaga magiging daddy na ako. Pinangalanan ko na yung bata sa isip ko eh. Junior kung lalaki. Junior? Ang badoy mo, Carlo. Gusto ko Sky o kaya Ocean. Banat ni Zarina. Ayan, nag-aaway na naman kayo sa pangalan. Wala pa nga naman yung tiyan. Tawa ni Vanessa. Kumain na lang kayo ng matinong almusal. At Zarina, please, ilayo mo nga ang bagong at condensed milk kung ayaw mo maging comfort room ang honeymoon ninyo. Anito at umalis na. Naupo ang mag-asawa sa hapagkainan. Kahit false alarm, mas lalo naging malapit ang dalawa. Pinagbalat niya ng saging ang asawa. Eto, kainin mo to. Potassium yan. At pangako gagawin natin totoo yung 2 line sa susunod. Pero sa ngayon, magpagaling ka muna sa indigestion mo. Hindi pa man lubos na nakaka-recover ang tiyan ni Zarina mula sa bagaong condensed milk incident ay isang dagundong ng helicopter ang narinig mula sa himpapawid. Hindi ito biro. Isang puting chopper ang dahan-dahang lumalapag sa malawak na helipad ng asyenda. Carlo, may invasion ba? Bakit may helicopter sa garden natin? Sigaw niya habang nagmamadaling magsuot ng robe sa ibabaw ng kanyang pajama. Lumabas si Carlo, humahabol ang tingin sa papalunod na alikabok. Oh no, it's them! Ang joint forces ng mga Domingo at De La Cruz. Bumukas ang pinto ng chopper, buwaba ang 4 na tao na tila ba lalaban sa isang eleksyon. Sina Don Jaime at Doña Imelda Domingo, kasama sina Don Ricardo at Doña Elvira De La Cruz. Ang mga biyanan ay dumating para sa isang surprise inspection. Surprise! We decided to check on our favorite couple. Masayang bati ni Doña Elvira habang tinitingnan ng paligid. Mom, Dad, bakit hindi kayo tumawag? Gulat na tanong ni Carlo. At bakit kami tatawag? Para makapaglinis kayo? Gusto namin na makita ang raw at authentic na buhay niyo rito. Sagot ni Don Ricardo habang kinakamayan ang anak. Agad na lumapit si Doña Imelda kay Zarina at hinawakan ng siya nito. Iha, balita namin mula kay Vanessa na nasusuka ka raw. Is there a little Domingo de la Cruz inside there? Namula siya at tumingin kay Carlo na humihingi ng saklolo. May false alarm po. Bagoong poisoning lang po yun. What? Bagoong? Carlo, hindi mo pinapakain ng maayos ang anak ko? Pinagaya mo na nga noon hanggang ngayon, tinitipid mo pa rin? Biro ni Don Jaime, pero may kasamang tawa. Dito na nagsimula ang intense inspection. Pinasok ng mga biyanan ang bawat sulok ng bahay. Si Doña Elvira nag-check ng alikabok sa ibabaw ng TV, habang si Doña Imelda naman ay tiningnan ang loob ng refrigerator. Carlo, bakit puro frozen pizza at beer ang laman nito? Where is the organic kale? Where is the fresh salmon? Bulyaw ni Doña Elena.
Mom, nasa honeymoon kami. Sino namang kakain nun sa gitna ng beach? Depensa ni Carlo. Samantala, sa kusina, sinubukan ni Zarina na makipagkitang gilas. Gusto niyang patunayan na hindi siyang disaster na yaya. Nagpasya siya na magtimpla ng kape para sa apat na matanda. Ako na po, Dad. Mom, maupo na lang kayo? Mahinang sabi niya. Ngunit dahil sa kaba, nakalimutan niyang isang mahalagang bagay. Imbes na asukal ang mailagay sa kape ni Don Ricardo, ang nailagay niya ay asin. At sa kape ni Don Jaime, imbes na creamer, ang nailagay niya ay cornstarch dahil magkatabi ang mga garapon sa pantry. Here is your coffee. Special blend po yan. Pagmamalaki niya. Sabay-sabay na humigop ang apat. Ang reaksyon nila, halos maibuga ni Don Ricardo ang kape. Zarina, Iha, bakit lasang dagat ang kape ko? And mine, bakit parang sarasan ng lechon sa lapot? Ubo ni Don Jaime habang tinitingnan ang kape. Napahawak sa noo si Carlo. Zarina, ang asin at ang asukal, di ba sabi ko lagyan mo ng label? Akala ko kasi yung puti asukal. Pareho lang silang maputi, Carlo. Imbes na magalit, biglang humalakak ng malakas ang apat na matatanda. Alam mo, Carlo, at least hindi boring ang buhay mo sa babaeng to. She is a disaster, but she is our disaster. Exactly, dagdag ni Don Ricardo. At dahil dyan napagpasyahan namin na ibigay ang regalo namin sa inyo. We bought the adjacent lot. Gagawin namin kayo ng mas malaking bahay dito para kapag dumating ang totoong baby, may sapat na space para sa inyong lahat. Niyakap ni Zarina ang kanyang mga biyanan. Sa kabila ng mga sablay niya, tanggap na tanggap siya ng pamilya. Pero bago pa matapos ang araw, may isang huling sorpresa si Don Jaime. By the way, Carlo, we invited someone to join us for dinner, isang matandang kaibigan ng pamilya. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking naka-wheelchair at may dalang baston. Nalaki ang mga mata niya. Ito na ba ang matandang hukluban na tinakasan niya? Natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaking nasa harapan niya, ang mismong imahe ng kanyang mga bangungot. Isang matandang lalaki na may makapal na salamin, nanginginig na kamay at amoy na amoy ang pinaghalong balsamo at lumang libro. Lolo Vicente, sigaw ni Carlo na laking gulat nang makita ang matanda. Lolo, nauutal na tanong niya. Ito ba? Ito ba ang huklubang dapat kong pakasalan? Humalakhak ng paos ang matanda. Iha, ako nga si Vicente de la Cruz, ang lolo ni Carlo. Pasensya ka na kung amoy lupa ako. Galing lang ako sa aking garden. At itong wheelchair? Napagod lang ako sa biyahe pero kaya kong sumayaw ng cha-cha. Tumayo si Lolo Vicente mula sa wheelchair at nag-unat-unat. Jaime, Imelda, mukhang tinakot yun ng gusto ang batang ito ah. Iha, pag-amay ni Don Jaime habang tumatawa. Hindi namin sinabing matanda ang pinakasalan mo. Ang sabi lang namin, sa pamilya ni Vicente, ang plano talaga namin, ipakasal ka kay Carlo. Pero dahil alam namin na pareho kayong matigas ang ulo at ayaw sa arranged marriage, gumawa kami ng maliit na white lie para pilitin kayong magtagpo. Anito, so lahat ng ito, plano ninyo? Tanong ni Carlo sa hindi malaman kung magagalit ba o matatawa. Let's just say, we gave Destiny a little push. Kindat ni Doña Elvira. Nakahiga siya at maayos, niyakap siya ni Carlo na mahigpit. Kala ko talaga ipapalit mo ako sa wheelchair. Never, bulong ni Carlo sa kanyang tenga. Nagkaroon ay isang napakasayang dinner party sa dalampasigan. Wala nang asukal na naging asin at wala na ring sunog na isda. Sa ilalim ng mga bituin nagtipon-tipon ang dalawang pamilya na dati nag-aaway sa negosyo pero ngayon pinagbuklod ng disaster na pag-ibig. A toast! Sigaw ni Lolo Vicente at itinaas ang kanyang baso ng wine. Para sa aking apo na nakahanap ng katapat at para kay Zarina na nagturo sa amin ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko kundi nasa taong handang magtiis sa sungit mo. Special Chapter 3 taon nang lumipas ang mansyon ni na Carlo at Zarina na dati puno lamang ng ingay ng kanilang bangayan at tunog ng mga nababasag na plato ay meron ng bagong melodya. Ang mabilis sa takbo ng malaliit na paa at ang malutong na tawa ng isang bata. Sky, huwag kang tatakbo sa kusina, madulas ang sahig, sigaw ni Zarina habang bitbit ang isang tray ng cookies. Si Sky, ang 4 na taong gulang na anak, ay perpektong kombinasyon ng kanyang mga magulang.
Taglay nito ang matangos na ilong at masusungit na mga mata ni Carlo. Pero ang kanyang kulitan at pagiging makulit ay namana nito sa kanyang ina. Daddy, Mommy is making cookies again. Is it safe to eat? Biro ng bata nang makita ang kanyang ama nakakauwi lamang mula sa opisina. Natawa si Carlo at binuhat ang anak. Don't worry, buddy. Nag-enroll na ang mommy mo sa culinary school last year. Hindi na tayo malalason. Aba, at talagang pinagtutulungan niyo ako sagot ni Zarina. Pero agad ding napalitan ng ngiti nang makita na masayang kumakain ng kanyang mag-ama. Naupo sila sa garden kung saan dati nagtatago si Zarina bilang yaya. Ngayon, pinapanood nila si Sky na naglalaro sa damuhan kasamang mga laruan. Sinong mag-aakala, no? Bulong niya habang nakasandal sa balikat ni Carlo. Dati, pangarap ko lang takasan ang buhay na binigay sa akin. Pero ngayon, ito na pala ang pinapangarap kong buhay. You know, Zarina? Seryosong sabi ni Carlo. Nung nalaman kong buntis ka kay Sky, natakot ako. Akala ko magiging masungit din akong ama tulad ng pagiging masungit kong amo sa'yo. Pero tinuruan mo ko na ang pag-ibig hindi kontrolado. Ito ay hahayaan na lamang na lumago. Maya-maya pa ay biglang lumapit si Sky sa kanila. Bit-bit ay isang basag na laroang kotse. Mommy, Daddy, I'm sorry, I broke it. Yumuko siya, tinawakan ng kamay ng anak. It's okay, Sky. Alam mo ba ang mommy mo, mas marami pang nabasag kaysa sa'yo nung bago pa lamang siya rito? Pero ang mahalaga, nagsasabi ka ng totoo at alam mong hihingi ka ng tawad. Tumingin si Sky sa kanyang mommy. Will you fix it, mommy? We will fix it together, sagot ni Zarina. Sa hapong yon, habang magkakasamang pamilya na nag-aayos ng laruan, naramdaman ni Zarina ang kompletong kaligayahan. Hindi na siya ang senyoritang kailangan pagsilbihan, siya nang rin ang handang magsilbi sa kanyang pamilya ng may buong puso.